In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik at magpapatuloy sa ating gawain o sa ating pagpapahayag, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Mga kapatid, bago tayo magsimula, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dinadalayan ko po ang bawat isa, ang bawat na makarinig ang mga audio na ito na aking binabasa sa pamagitan ng ang Ebanghelyo ni Nicodemus ay kaunawaan lamang po ibigay sa bawat isa sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Idinadalayan ko po, Amang Diyos, ang aking mga gawang pagkakasala sa inyong paningin. Patawarin niyo po ang iyong lingkod na nagpapatuloy na nakakagawa ng kasalanan sa inyong paningin. Sa pamagitan po ng Panginoong Kristo, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa inyong harapan at ang bawat tao sa mundong ito na nakakagawa ng kasalanan, kapagkat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. At nawa, pagpalain din nawa ang bawat isa ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Ano man ang nangyayari sa panahon ito, mga naglalakbay, kaligtasan lamang po ibigay sa bawat isa. At ano man ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw, ito'y aming hiningit, diadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo magpapatuloy na nasa ikalibing tatlo na yugto na po tayo, at nawa tayo kaunawaan ng ibigay sa atin ng Ama habang tayo nagbabasa at makakarinig ito. Maraming salamat po, Amang Diyos, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Pagkatapos, ang lahat ng kanilang sinagoga ay nasa sobrang kalungkutan. At pagka dito, at sinabi nila sa isa't isa, ano ang gagawin natin? Sinabi ni na Anas at Kaypas, bumalik tayo sa naririnig natin na naroroon sila at padalhan natin sila ng mga taong may ranggo na humihiling sa kanila. Marahil ay magpapahiya sila na lumapit sa amin. Pagkatapos ay pinadala nila sa kanila si Nicodemus at Jose at 3 lalaki, ang mga rabi ng Galilea, na nakakita sa kanila na humihiling na ipagpaliban na lumalapit sa kanila. At sila'y yumaon at naglibot sa buong rehiyon ng Jordan, ng mga bundok. At sila'y bumalik na hindi nila nasumpungan. At narito, biglang lumilitaw na bumaba mula sa bundok ang Malik ng napakaraming bilang, tulad ng 12,000 kalalakihan na bumangon kasama ng Panginoon. At kahit na nakilala nila ang maraming doon, hindi nila nagawang sabihin ang anumang bagay sa kanila dahil sa takot at ang pangitain ng anghel. At sila'y ay tumayo sa malayo, nakatingin at nakikinig sa kanila kung paano sila lumakad na kumakanta ng mga papuri at sinasabi, ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa mga patay, tulad ng sinasabi niya. Mga galak tayong lahat at magsaya dahil naghari siya magpakailanman. Na magkagayo ay mga pinadala ay namangha at nahulog sa lupa dahil sa takot, at tinanggap ang sagot mula sa kanilang na makita nila si Carinus at Lecius sa kanilang sariling mga bahay. At sila'y tumindig at pumunta sa kanilang mga bahay at nasumpungan silang gumugulgol ng kanilang oras sa pagdarasal. At pagpasok sa kanila, sila ay nagtumba sa lupa, na binati sila. At nang magbangon sinabi nila, o mga kaibigan ng Diyos, ang lahat ng karamihan ng mga Hudyo ay nagturo sa amin sa iyo, na naririnig na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay, na humihiling sa iyo na lumapit sa kanila upang malaman na nating lahat ang dakilang mga bagay ng Diyos na nangyari sa paligid natin sa ating panahon. At sila'y kaagad sa isa sa tanda mula sa Diyos ay bumangon at sumama sa kanila.
at pumasok sa kanilang sinagoga. Pagkatapos, ang karamihan ng mga Hudyo kasama ang mga pari ay naglagay ng mga libro ng kautusan sa kanilang mga kamay at inayo sa mga ito sa pamagitan ng Diyos Eloi at ang Diyos Adonai, at sa pamagitan ng batas at mga propeta na sinasabi, "Sabihin mo sa amin kung paano ka bumangon mula sa mga patay at ano ang mga kamangamanghang bagay na nangyari sa ating panahon." Tulad ng hindi pa natin naririnig na nangyari sa anumang oras, sapagkat dahil sa takot ang lahat ng aming mga buto ay nabuo at natuyo, at ang lupa ay gumagalaw sa ilalim ng aming mga paa, sapagkat sinamahan namin ang lahat ng aming mga puso upang ibuhos ang matuwid at banal na dugo. Pagkatapos, sina Carinos at Lesius ay nag-sign sa kanila ng kanilang mga kamay upang mabigyan sila ng isang pahina ng papel at tinta. At ginawa nila ito sapagkat hindi pinahintulutan sila ng banal na espiritu na magsalita sa kanila. At binigyan nila ang bawat isa sa kanila ng papel at inilagay ang mga ito, ang isa mula sa iba pa sa magkahiwalay na pwesto, at sila ay ginawa sa kanilang mga daliri ang tanda ng krus ni Kristo. Ay nagsimulang magsulat sa magkahiwalay na mga papel o pahina, at pagkatapos nilang matapos, natila sa isang bibig mula sa magkahiwalay na mga selula, sumisigaw sila, "Amen!" At bumangon at ibinigay ni Carinos ang kanyang papel kay Anas at Lesius kay Kepas, at bumati sa bawat isa sila ay lumabas at bumalik sa kanilang mga sepulchres. Pagkatapos sina Anas at Kepas na nagbubukas ng pahina ng papel ay sinimulan ang bawat isa na basahin ito ng lihim. Ngunit ang lahat ng mga tao ay nagkasakit, at sa gayon ay sumisigaw ang lahat, "Basahin ang mga sulat na ito sa amin ng bukas." At pagkatapos na basahin ng mga ito ay panatilihin natin sila, baka matakot ang katotohanan ito ng Diyos na mabaling sa pamagitan ng sinasadyang pagkabulag ng mga marumi at mapaninlang ng mga tao sa pagiging kasinungalingan. Sa Anas at Kepas ay nahulog ang isang nanginginig at ibinigay ang pahina ng papel sa Rabbi Adas at Rabbi Pines at Rabbi Egias na nagmula sa Galilea, at hinayag na si Jesus ay dinala sa langit. Ang lahat ng karamihan ng mga Hudyo ay nagtiwala sa kanila na basahin ang pagsusulat na ito, at binasa nila ang papel na naglalaman ng mga salitang ito. Kabanata 43. Ako si Carinos, o Panginoong Jesucristo, anak ng buhay ng Diyos. Payagin ako magsalita tungkol sa iyong mga kababalaghan na nagawa mo sa ibabang mundo. Kung gayon, pinanatili tayo sa kadiliman at anino ng kamatayan sa mas mababang mundo. Biglang may lumiwanag sa amin ng isang mahusay na ilaw, at ang Hades at ang mga pintuan bayan ng kamatayan ay nanginig. At pagkatapos ay narinig ang tinig ng anak ng Ama na pinakamataas, na parang tinig ng isang napakalaking kulog at malakas na naghahayag. Sa gayon ay inuutos niya sa kanila, "Itaas ang inyong mga pintuan, kayong mga prinsipe. Itaas ang walang hanggang mga pintuang bayan. Ang hari ng kalawalhatian, si Kristo na Panginoon, ay sasampa upang pumasok." Nang magkagayoy, si Satanas, ang pinuno ng kamatayan, ay sumampa, tumakas sa takot. Sinabi sa kanyang mga opisyal at mga kapangyarihan sa ibaba, "Ang aking mga opisyal
at lahat ng mga kapangyarihan sa ibaba, tumakbo ng sama-sama, sarhan ng iyong mga pintuan, itaguyod ang mga bar na bakal, at labanan ng matapang at lumaban. Baka hinahawakan tayo ng mga ito at ibahibahag tayo sa mga tanikala. Nang magkagayoy, ang lahat ng kanyang masasamang opisyal ay naguguluhan at nagsimulang isara ang mga pintuan ng bayan ng kamatayan ng buong pagsisikap, at sa pamagitan ng kaunti at kaunti upang ipasten ang mga kandado at mga bakal na bakal, at hawakan ang lahat ng kanilang mga sandata na hinawakan sa kanilang mga kamay, at upang ipagsigawan ang mga ingay sa isang kakilakilabot at pinakanakatago sa tinig. Kabanata 44. Pagkatapos ay sinabi ni Satanas kay Hades, ihanda ang iyong sarili na tanggapin siya na aking ibababa sa iyo. Sa gayon ay tumugon si Hades kay Satanas. Ang tinig na iyon ay wala sa iba kundi ang sigaw ng anak ng Ama na pinakamataas, sapagkat ang lupa at lahat ng mga lugar sa mundo ay nanginginig sa negosyante. Kaya iniisip ko na ang aking sarili, ang lahat ng aking mga piitan ngayon ay nakahiga na, ngunit inaayos kita. Satanas, pinuno ng lahat ng mga kasamaan, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at sarili ko, hindi mo siya dadalhin sa akin. Baka habang nais nating kunin siya, madalang tayo, sapagkat kung sa kanyang tinig lamang lahat ng aking kapangyarihan ay nawasak. Ano sa palagay mo ang gagawin niya kapag siya ay papasok? Sa kanya si Satanas, ang pinuno ng kamatayan, gayto ay sumagot, anong iyong iniiyak? Huwag matakot. Ang dati kong pinakamasamang kaibigan, dahil pinukaw ko ang mga tao ng mga Hudyo laban sa kanya. Sinabi ko sa kanila, hampasin siya ng mga suntok sa muka, at dinala ko siya sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga alagad, at siya ay isang tao na may malaking takot sa kamatayan. Dahil sa takot ay sinabi niya, ang kaluluwa ko ay nalulungkot hanggang sa kamatayan, at dinala ko siya sa ganito na siya ay naangat na lamang at nakabitin sa krus. Pagkatapos sinabi ni Hades sa kanya, kung siya ay pareho na sa pamamagitan lamang ng salita ng kanyang utos ay lumipad si Lazaro, na lumipad na parang agila mula sa aking dibdib, nang siya ay patay na 4 na araw, hindi siya isang tao sa sangkatauhan, ngunit Diyos sa kamahalan. Inihiling ko sa iyo na huwag siyang dalhin sa akin. At sinabi ni Satanas sa kanya, hihanda ang iyong sarili gayong paman. Huwag matakot, dahil nakabitin na siya sa krus. Wala akong ibang magawa. Nang magkagayoy sumagot si Hades kay Satanas, kung gayon, wala ka nang magagawa pa. Narito ang iyong pagkawasak ay malapit na. Ako, sa madaling salita, ay mananatiling ibababa at walang kadaldalan. Ikaw ay gayong paman ay pahihirapan sa ilalim ng aking kapangyarihan. Kabanata 45. At narinig ng mga banal ng Diyos ang pag-aalsa ni Satanas at Hades. Sila'y gayong paman, kahit na hindi pa nakikilala ang bawat isa ay sa kabila sa pagkakaroon ng kanilang mga kasanayan, ngunit ang aming banal na ama na si Adan ay sumagot kay Satanas kaagad, o kapitan ng kamatayan, bakit ka natatakot at nanginginig? Narito, ang Panginoon ay darating, na ngayon ay sisirain ng lahat ng iyong mga imbensyon, at ikaw ay dadalhin ng kanya at tatalian hanggang sa kawalang hanggan. Mga kapatid, tayo muli puputol dito sa ika-13 na yugto. Nawa ang bawat sa makaring ito ay bigyan ng kaunawaan at pagpapalang espiritual. Ito ay aking hiningit dinadalang sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo.
Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawat sa nawa.